Umaga po sa ating lahat. Balik tayo sa again kay Pastor Dodong, o mas kilala sa Pastor Achilles. Greek na Greek ang dating, Sister Aida, ang 7A, ang Osana family, through the years, di ko minamahal, sa maraming taon, sila Sister Sunson, sila Brother Alan, kayo po sa worship team, happy anniversary sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Sabi nga ng mama ko, wala sa vocabulary ng mga Christian servants ang word na retire. It's always refire. So if you're thinking of retiring, don't think of retiring. Renew yung strengths natin sa Lord. Amen. Now, Sister Faith, okay ba yan? Okay, so like mother, like son, hindi ko kaya yung kanya, operatic yun sa kanya kasi Conservatory of Music po yan sa Sentro Escolar yun ang tinapos niya. Ako naman, lang po, karaoke lang. Okay, so ito talaga ang dahilan bakit ang isang Christian, kahit maraming persecutions, kahit maraming mga storms, kahit maraming mga challenges na dumarating sa buhay natin, bakit tayo nananatili? It's not because we are faithful to the Lord, but because God is faithful sa atin lahat. Amen po ba? It's because of His faithfulness na kita karon kusog pa sa Ginoo, amen, nandito pa rin, alive and kicking. Marami tayong nakikita sometimes na maka-break at maka-down sa ating mga hearts, but again, the Spirit of the Lord. Ang bida po ngayong umaga is the Spirit of the Lord. Amen? Kasi yung Espiritu sa Ginoo, it's all pointing to King Jesus. Sabi ni Lord Jesus, pag pinadala ko ang Holy Spirit, hindi niya i-glorify ang sarili niya. He will remind you, put you to remembrance everything that I have spoken unto you. Sabi ni Christ, at He will be your comforter. He shall empower you, yung prayer, yung worship, everything is going to be done by the power of the Spirit. So thank you, Holy Spirit, kasama natin si Lord. Okay, so ito ang isang kanta na magpapaalala sa atin bakit tayo po nagpapatuloy like the Energizer Bunny. We just keep on going and going and going and going. Okay, maestro, music, please. Tinusong po namin ito. And last Sunday, we also celebrated our anniversary in Iligan. Sige, more volume, please. Thank you. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Thank you, Jesus. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Pwede niyo po masubayan? Dakila ka, O Diyos,
sapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat igati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay ginahon. Pag-ibig mo alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Praise the name of Jesus. Tunay nga po, Lord, na dakila po ang inyong katapatan. Maraming salamat po, Lord. Napakabilis. 27 years na po pala at wala po kayong in-exercise at dinemonstrate sa inyong pamilya dito sa Aurora, but your steadfast love and your enduring mercies, truly, they are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. And Father, right now I pray that the mighty Holy Spirit will continue to minister to us your word. Lord, dili lang yun ang abrihan, hindi lang heavens ang open karon, but also our spiritual understanding. Release, Panginoon, spiritual perception that we may hear the voice of the Spirit, that we may see the glory in the face of Jesus Christ. Let there be a stirring right now, O God, na ang faith, ang passion, Panginoon, ay may stir up at kaming lahat ay may empower for a new year again ng serving you, Lord. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name. And all of God's people who say, Amen and Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. So, last year, kasama ko po sila, Pastor Aricel, ang aking pong kabiyak, at ngayon naman po, ang aking pong Mama Grace. Okay, so pinaparating po ng buong ACJM, Manila, Iligan, and the network ang pag-declare ng blessing sa ating pong napakasayang pamilya, the Hosanna family. Christian community na po ito dito sa Aurora. Tama po ba? Okay, now, freedom is in, kanino daw? Jesus. Bakit freedom ang topic natin ngayon? Bakit kaya? Okay. Now, ang ginamit po nating verse sa tema ay, alam niyo po, ito puro si Apostle Paul dito. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now, if you're all watching the news, I'm sure lahat tayo nanonood ng balita. Okay, one after the other. Pagkatapos ng pandemic, 2 years, okay, recovery period, karoon ng election, but this is not just here in the Philippines, mga minamahal, but all over the world. Ang drying up ng Euphrates River, nadinig na po natin yon. Yung pong gulo sa Ukraine, sa Russia, na isa sa mga trigger factor, mga kapatid, ng ating pong global inflation, besides sa nagganon, lahat nagkautang-utang. Maraming mga bansa ang nagkaroon ng malalaking utang during the pandemic period. Pero another factor po ay yung pong oil. Talaga. Besides doon po sa conflict ng Ukraine at saka ng Russia, ang kumukulong tensyon sa South China Sea, West Philippine Sea, mga minamahal, ang mga Asian countries at ang pakikialam din ng mga Western countries dahil nga po doon sa nangyayari. So ano pa ba ang mga now ang United Nations ay meron silang 7-year na matinding plano na ginagawa. In fact, they already had this summit. Nagkaroon na po sila matinding meeting. And some people in the prophetic, hindi po ako kasama doon, pero I was just watching. Sino po yung nanonood dito ng mga sa end time sa YouTube?
Di ba? So, well, you just have to discern kung yung mga kung doon tama. Pero marami po sa mga mahilig sa end times ay nagsasabing ito na ba ang 7 years tribulation at habang tayong lahat di ba kasi meron sila, everything is going to be digital. Alam niyo po ba yun? I believe last week, just this week, ang Amerika, meron silang isang araw na isang push of the button, lahat ng kanilang mga smartphones, computers, cellphones, lahat po nag-freeze sa isang isang pindot lang na gano'n. And so, ang daming nangyayari. Ang dami po talaga nangyayari. Sa Pilipinas, marami din. So, hindi na natin isa-isayin yung mga problema. Pero habang papalapit ang coming ni Christ, expect na ang pain magiging marami, magiging worse talaga. Dadami po yan, right? Alam niyo, wala lahat ng Kristiyano. Sabi ng amen lahat ng Christians dito. Amen. Walang Christian hindi may problema ngayon. Hindi tayo naghahanap ng problema, pero problema parang dumarating lang, mga minamahal. Alam niyo, maraming klaseng problema. But all these problems, sinabi nga ni Mama, these are all attacks of the enemy. Atake po ito ng diablo Dahil alam niya na, for he knows his time is short. Alam niya, no? Now, ang sabi sa Joel, prepare for war. Now, I'm not scaring you people now. We're getting geared up for the Third World War. Not that sort of war. Pero may sinabi si Prophet Joel na dinugtungan ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 na meron pong certain day of war. When the Lord Jesus returns, mga minamahal, for the second time, pag bumalik ang Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagkakataon, it's not going to be another big Christmas, mga minamahal, celebration in Israel. No. Ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo is the battle of... Magyera ba pagbalik ni Christ? Yes. Dahil pagbalik ni Lord Jesus, ang sabi po doon, may gerang mangyayari. And yun po yung huling gera para tapusan na Ginoong Jesucristo, ni Yeshua HaMashiach Adonai, ni Lord Jesus Christ, yun pong sobra na. Kumbaga, sobra na, sakto na, istapin na natin to. Ayun, mga minamahal. Okay, so malapit na po tayo doon. Are you excited? Okay, so sa Joel, sinabi, prepare war. Now, how about sinabi natin dito? I'm sure you are all familiar sa book of Revelation, but let's check, mga kapatid, kasi gagamitin ko ngayon, most ay si Apostle Paul. Tingnan nga natin kung ano nakalagay sa 1 Thessalonians. Ayun, I'm sorry, 2 Thessalonians rather. Ayan, Thessalonians, parang mga, dito yata galing yung pamilya ko Ano po? Thessalona kasi ako. 2 Thessalonians chapter 1, and the Apostle Paul, ay encourage niya, from Romans, lahat ng letters ni Apostle Paul, Apostle Peter, James, lahat sila ng mga apostoles. Manotice po ninyo, pag binabasa ninyo yung kanilang mga sulat, ay pinalalakas nila ang bawat saints at believers at followers ni Christ na wag kayong madi-discourage. Di ba sabi ni James, do not think it not strange, di ba? When you fall into diverse temptations. If you're reading from the King James, but okay, sa modernong English, sabi natin, if we brethren, kita, mga igsoon, ay maka-encounter ng different kinds ng mga trials and temptations, do not think strange na para bang, ano ba nangyayari? Ba't nagkaganito? Sabi niya, it's normal. The Apostle Peter, and nagsabi din po, si Apostle. So lahat sila ng mga apostles, mga minamahal, Peter, James, John, Paul, I encourage you, kung nabasa nyo na, nakita nyo na sigurado, na even yung mga apostles ni Christ, dumaan po sa matitinding butas ng karayom. Amen? Because sabi nga ng Bible, ayan, Sister Faith, nakalagay ba sa Acts? Pa-check daw. May sinabi doon, pinapaliwanag ng mga apostles na we must go through. I'm not talking about the Great Tribulation, Please don't think of the 7 years tribulation, but the problems in life. Sabi niya, with much tribulation or with much sorrow. Oy, sakit naman. Ibig sabihin, wala nang masaya, hindi na tayo magiging masaya. But this is an encouragement. Hindi dapat ito magiging discouragement sa atin. We have to go through these things so we can enter the kingdom of God. Aba,
Hindi po ako may sabi nun, hindi pa po ako tao. Sinulat na po yun sa Book of Acts. Nasa action, Neng. Sige, may post mo na lang, ihabol mo na lang. With much tribulation needs we go through, sabi gano'n, so we can enter the kingdom. Ipopost po niya yan in a little while. So makita po natin, kasi nga, in-expect ni Christ na kita, ayan na ba? Alright, there. Acts 14:22. Para makita po ninyo na hindi po ako kasi I am not the kind of minister, hindi po ako yung pastor na ipipilit kita ma-born again para lang ma-born again ka o maging Christian ka, papangakuan kita na Christianity is going to be a bed of roses. Hindi po bed of roses ang Christianity. Amen, Sister Aida? And if it is indeed bed full of roses, pag talon ng tumalon, uy, ang ganda kayo, ganda gid kayo, biglang tumalon sa kama. Pero bakit to? Kasi yung mga roses na yun, hindi pa po natanggalan ng mga tinik. May mga tinik po ang mga rosas, di ba? Okay. Confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation. I'm not talking about the great tribulation, not the Antichrist, etc., the plagues, not that tribulation, but kundi in the challenges, the sufferings, the persecutions, the hardships, mga minamahal, the unexplainable, irrational things na nangyayari sa buhay natin. Paano ba tayo? Okay, listen people. Si Satanas, hindi po kayo si Panday, at hindi rin po kayo si Pedro Pinduco. Mga minamahal, sino ba pinagsasabi niyo ba? Yung mga local folk hero ng Philippine comics, di ba? Sino to? Darna, Captain Barbel, Panday, at saka si Pedro Pinduco. Sino mga kalaban nito? Mga maligno, mga aswang, mga tikbalang. Di ba ho? Pero, totoo na kakalaban natin mga maligno. Pero hindi po sila nakikita. Hindi po sila yung may mga pakpak na nandyan sa puno ng lubi, mga minamahal. Hindi po kayo nakikipaglaban sa mga taong higante na nakatago sa punong balete na nananabako, not that sort of kwan. Sila po dumarating sa atin in forms na financial difficulty, relationships, family problems, mga minamahal, problema sa pamilya, finances, or sometimes, kung wala ka sa pamilya, wala ka sa financial, sa simbahan din. Akala niyo ba, simbahan, hindi magkakaproblema? Ay, naku po. Sa tagal ko po na nagsaserve kay Lord, wala pa po akong church na nakita na hindi nagkaroon ng mga breakups and splits. Talagang kahit saan po kayo pumunta, dito sa Pilipinas, mapasa abroad. Noong unang panahon, nakakatakot ang mga Muslim ba? Pag sinabi mo Muslim, iba yung image nila ba? Parang, matatapang yung mga yan, ganyan. Pero ngayon parang tumahimik man sila, no? Ngayon, sa latest statistics, ang pinakamagulo daw na religion karon ay Christianity. Bakit? Hindi tayo nambobomba sa labas, pero nagtitirahan tayo sa loob. Aray. Sakit kaya nun. Ako, napauho kaya ako doon. Totoo po, ang dami ko po puntahan simbahan. Ano nangyari? Pare, assistant pastor ko, iniwanan ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ganon. So, ang dami po yan. Yun yung kumpare kong bishop na laki din po ng network ng... So, ang daming mga breakups, ang dami ng mga split-ups. Maganda sana kung yung pag-split, maganda yung pag-separate. Hindi po Okay, dahil... meron mga samaan ng loob, meron mga kanya-kanyang kwento, ganon. So it's reality. So that's another form ng problema sa loob ng simbahan. Okay, wala naman tayo granting na wala naman sa simbahan. Ang dami po. Alam nyo, ang i-pray na lang natin, yung pinakapangit na problema is pag health ang tinamaan. True or false? Agree kayo? Well, of course, spiritual problem major kung wala ka pa relationship sa Ginoo. Kung nanlalamig tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay malapit na doon sa punto na magbabackslide na. Kasi alam niyo po, may indicators yan Una, hindi naman magiging backslider yan diretso. Magsisimula po yan yung mainit siya sa Panginoon, tapos offended na, tapos nawala na yung joy of serving, tapos nai-inlove sa things of the world. Dahan-dahan po yan hanggang pauwi sa lukewarmness, at pag napabayaan, walay follow-up, diretso po yan sa backsliding. Tama, no? So, dahan-dahan po, parang kung paano ang hagdanan, kung may ang hagdanan pwedeng pataas, pwede din ang hagdanan pababa.
Yun, no? So, kailangan talaga magpapaalalahanan tayo, mga magkakapatid. Amen po ba? Kasi that's one way of caring. You care? Di ba? Sabi nga yung mga caring, mag-share din yan, magpapaalala, magre-remind. Not only, nandun na po na i-pray tayo. Kailangan natin ito dahil malapit na tayo sa finish line. Amen? Malapit na tayo sa finish line. At alam niyo po, ang masasabi ko lang, glory to God. Everyone say glory to God. Glory to God. O tama ba? Nandiyan pa rin ba yun? Nandiyan pa rin sa taas, di ba? Ano nakalagay dyan sa taas? Jesus is Lord. Sabi, to God be the glory. Sa gawas. Okay. Jesus is Lord. Tama. Maganda naman nandito si Jesus sa sulod, no, kaysa doon sa gawas. Okay, pero kanangkuan, nandoon pa yung to God be the glory. Totoo po yun. Nakasama po ako ng mag-asawang ito. Sabi nga tama ba to, Pastor? Pareho ba tayo ng istorya? Kasi ako po, nung nag-anniversary sa church, nagpasalamat pa rin ako sa mga nakasama namin from day one. Ano po, yung day one ba, may mga praise the Lord, kasama mo sa day one, magpahanggang karon, magpahanggang ngayon, nandyan pa rin. Pero meron din tayo mga nakasama sa day one na nandoon na sa SKB group. Ano ba yung SKB? SKB, 3 po yun, SKB 1. Meron tayong mga nakasama na sumakabilang buhay na. Amen po ba? Yung unang pastor yata na nag-preach, tama, Sister Aida? Si Pastor Juan, umuwi na sa Panginoon. Hindi ko alam kung how many doon ang umuwi na sa Panginoon, pero understand, ang pinakalas na umuwi ay si Bishop Balili. Di ba? So mga nakasama natin to. So hindi ko pa rin alam kung sino yung mga sumakabilang buhay na. Okay? Then meron naman na may mga kasama tayo na wala na rin ngayon, katulad sa church natin sa Manila at saka sa Iligan, dahil nag-abroad na o nag-transfer ng lugar. So sabi, sumakabilang banwa, sumakabilang bayan. May ilang tao kami sa worship na nasa Cebu na, ang iba nasa Canada, ang iba nasa Australia. So ganun po, sumakabilang bayan na SKB Group number 2, sumakabilang bayan. At sabi ko, pinasasalamatan ko pa rin at love ko pa rin yung mga sumakabilang building na. Ay, nakakatawa, mga minamahal. Bakit to? Dahil iba ang version ng kwento nila nung nagpaalam, pero nung lumabas, iba din ang version nila. King James nung nagpaalam sa pastor, pagdating doon, ba't ka umalis sa simbahan nyo? NIV na. Masama, amplified pa, mga minamahal. Amplified version. So, ganyan. But we still love these people. Amen po ba? Ang maganda, hindi pa rin tayo nag-disappear. Dahil lahat tayo magdi-disappear when Jesus returns. Sa araw, mawawala tayong lahat. Not because nag-backslide tayo, but because roll call na para salubungin si Messiah, Yeshua. Amen po ba? Jesus the Christ. Ayun. Okay? So, shout out kami sa lahat ng mga SKB groups. Happy anniversary. Naalala pa rin namin kayo. Okay. Now, balikan natin to. Mga minamahal. Thessalonians ba? 2 Thessalonians chapter 1. Iyayaan po ninyo, itatiming ko, tignan ko ulit yung program. Anong susunod nito? Susunod nito si Pastor Dodong na, no? Saka mga presentation. So, okay. So, sisiguraduhin ko po na hindi tayo umabot na alas 12. Pag na alas 12, nakaupo na po kayo sa dining. Ito po sabi, verse 7. Ayan verse 7. And to you who are troubled, kita ba na mga inaatake, na mga, madaming klase, no? Hindi man si Satan, mabuti pa nga sana magpakita na lang si Satan ng diretsyo Di ba? Na may sungay, tapos sabuhin mo sa kwarto, in Jesus' name. Di ba? Parang gano'n. Tapos na timing pa na nagpe-pray ka, nagpe-praise and worship. Pero hindi siya gano'n Gumagamit siya ng host. Gagamit siya ng mga sitwasyon at mga sasakyan para hindi kagad siya makita. So sabi, to you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus, kapag dating ng panahon, that's time, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels, ano mangyayari? Pag bumalik si Jesucristo kasama yung mga malalakas niya, mga anghel, in what? Flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Wala. Ito pala yung, flaming fire, maapoy pala sila, no? Si Christ, si Jesus Christ. Yung mga angels niya, dumarating na in form of fire.
Alam niyo po ba, kaya hindi tayo pwedeng makasalubong sa Kanya kung hindi i-transform ang ating mga lawas? Kailangan yun na ma-metamorph ang ating mga lawas. Bakit to? Kasi pag bumalik si Kristo in great power, daig pa po ng pinagsama-samang nuclear arsenal ng buong mundo. That's the power of God, man. That's the raw power of God. Para bang all the suns in the universe, pag samasamahin ninyo yung lahat ng mga araw sa buong universe or multiverse pa kung gusto po ninyo, at lahat ng klase ng energy, walay makatalo gyud sa kakusog sa power ng Panginoon. So who can stand? Sabi ng Bible, who can stand? Ang mga bato, ang mga bundok, mayanig sila, matunaw sila. Di ba may kanta na, the hills melt like wax? Uy, nakakatakot po yun. Nakakita na po ba kayo ng bundok na natutunaw na parang wax? Pero yun ang sabi ng Bible, di ba? Kinakanta natin yan eh. Ano ngayon? The Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Parang Jesus rin, bagay na ko. Let the people be glad that our God reigns. Ano pa yun? Ano yun? Sister Sunsun, makalam niyo pa, Sister Aida. Basta natandaan ko lang, the hills melt like wax at the presence of the Lord. Grabe. At the presence of the Lord. Ang mga bundok ba, matunaw sa presence ng Panginoon. Oh, yan na pala. Oh. Psalms 97, the hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth. Grabe, matunaw yun. Kaya malakas. Sobra. So, anong gagawin ni Christ para hindi tayo matunaw? Kinakailangan bigyan niya tayo ng bodies. Amen. Are you ready for that? Gandang body nun, mga minamahal. Body na, alam nyo, every year, hindi talaga tayo, kaya pag pinapost yung mga taon-taon doon, tinitignan ko, lalo pag tinitignan ko yung tsura ko nung many years ago, di ba, makikita po ninyo. And then habang umiidad tayo, habang nag-accumulate yung years, tumataas yung budget natin, di ba mga minamahal? Hello sound, check. Tumataas yung budget natin, saan po? Sa mga anti-wrinkles. Diba? Gusto natin na matago pa yung mga fine lines. Di ba mga minamahal? O gusto ba mga anti-wrinkles? Bili tayo ng ganito, gano'n. Retinol, hyaluronic acid, collagen. Di ba? Dami pa, dagan good kayo eh. Sobrang haba, daming listahan. But praise the Lord, one day, the Lord will give us a body na hindi na tumatanda. Hindi na po nauubusan ng buhok. Hindi na pumuputi ang buhok. Hindi na kumukulubot. Hindi na lumalabo ang mata. Hindi na sumasakit ang mga buto-buto. Mga minamahal, it's going to be a glorified body, mga kapatid. Amen. Na hindi ko na alam kung sino ang bata sa matanda. Bakit to? Dahil ito lang, we fairly assume, mga minamahal, it's fair to assume na kitang tanan based sa istorya ng Bible. Alam niyo ba kung kailan kayo magandang-maganda? Teenage ba? Ako parang hindi pa rin. 20s, medyo namumulaklak ka na. Sa iba naman, pinaka-prime, 40s. Sabi nila, wow, gwapo-gwapo pag 40 ka na, di ba? Pagka 50, dahan-dahan na po na ano. Okay? Pero alam niyo ba, when Jesus rose from the grave, He was 33 years old. Naalala niyo pa ba, itsura niyo nung 33 kayo? Di ba? Balikan niyo yung mga picture. Tapos, glorified version pa nun. Ibig sabihin, sa camera ng Ginoo, naka-filter ka. Filtered. Wala lahat yung mga imperfections. Mawawala lahat yun. So, hindi mo na alam kung sino si Lolo, hindi mo na alam kung sino si Lola, hindi mo na alam, dahil lahat kita, sabi ng Bible, ang hulmahan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kita lahat makaabot sa fullness, the right measure of the stature of Christ. Kung ano ang itsura ni Jesus Christ, sabi nga, we shall be like Him when we see Him. So, wow, grabe, glorious po. Ang simbahan na ito, wag lang kayong bumitaw kay Kristo, punong-puno ng mga promising superstars in the future. Wala naman nag-amen doon?
Di ba kayo believe na magiging superstar kayo one day? Yes. Kasi yung mga fallen angels, they will be falling stars. And then yung sabi ng Bible, yung mga lalo na yung mahilig mag-Bible study, mahilig mag-win ng soul, yung mga nag-evangelize, yung mga hindi nanawa na mag-share ng word, sabi nga, you will be like the stars in heaven. He who wins souls is wise, and they shall shine like the stars in the firmament. Grabe yun, ano? They that be wise shall shine as the brightness of the firmament, at lahat ng mga soul winner, they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So palakpakan naman natin si Lord yung mga star na yan. So there is war. Merong gera. Merong gera, mga minamahal. Ano, klaro po yan. And it's in 2 Thessalonians chapter 1, verse 8, verse 9, nandun din sa verse 9. So ang mga paparusahan, ang mga masusunog ay yung walang, actually hindi kaila sa Ginoo, kundi walay relasyon sa Ginoo. That's another thing. Mas malalim po yung no. It's really an in-depth version po ito, mga kapatid, ng intimate relations or personal relationship sa Panginoon. Pag wala tayong personal relationship sa Panginoon, patay. No? Taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. See, it's that glorious presence sa Panginoon that will destroy them, mga minamahal, but not us. Hindi tayo. Okay? Now let's talk about this. Freedom. Gera. Bakit ko ginamit ang gera sa freedom? Ang gera po ay sa gera, isa lang ba na bansa? Hindi. Dalawa dapat yun na partido, di ba? Pag marami ng bansa, world war na po yun. Pero pag sinabi mong war, ibig sabihin dalawang conflicting. Now, wag na muna natin gamitin yung China, ha? Kasi napakaaga pa. Wag naman. Sana matuloy. Yan ho. But let's take it from the Second World War. Okay? Si Mama, okay lang ba, Ma? 4 years old ba kayo nung naggera? Parang. Kasi 1938 siya eh. So, batang-bata pa po siya. Pero may maalala na po siya nung Second World War, yung foxhole na ginawa ng kanyang father, yung lolo ko. Kasi pagka dumating yung mga Hapon na nag-marcha, tago siya sa kwan. Nung una, pagka mga babae nakakita ng Hapon, talagang matakot sila. So, hindi na ako magtatanong kung sino yung buhay na ng panahon ng Hapon, no? Pero nung una pa nakakita ng mga Hapon, lola, nanay, mga dalaga, matakot sila. Pero karon, pagkakita ng Hapon ng mga dalaga, irashaimase! No? Ano yun? Irashaimase. Sabihin, irashaimase, welcome! Tomadachi-san! Kampa! Diretso na. Iba na. Nung una, matakot. Ngayon, happy sila. May customer tayo. No? Okay. Pero okay, that was a different time. Alam niyo yung konti yung Philippine history? Yes? Okay, lumaban ang Amerika. Yes, totoo po. Pero may mga Pilipino po ba na lumalaban sa mga Japanese? Meron po ba? Yes. Sa Luzon, mga minamahal, ang tawag po doon sa mga guerrilla na yon, ang pinakakilalang grupo doon ay yung Hukbalahap. Diba? Sa Pampanga ka pala eh. Oo nga. Hukbalahap. Hukbong laban sa Hapon. Hukbalahap, mga kapatid. Yun po. Lakas po na guerrilla yung force. So, ibig sabihin, sa gera, meron pong mga lulusob, aatake, dahil ang kanilang intensyon at interest is manakop. So may mga bansa na mataas ang ambisyon to expand, for expansion. Ano po? Lalo kung ang leader nila ay mataas talaga yung ambisyon, yun. So diyan papasok yung not so much of political, meron ding war na political, but more on sa expanding territory.
Like ang nangyayari ngayon dito sa China Sea. Now, pag ikaw yung nilusob, mga minamahal at nananahimik, makikigera ka rin. Bakit? For what naman ang pinaglalaban mo na cause? Kung yung advancing o yung offensive ay yung sabihin natin mga antagonist, yung mga kontrabida, sila po manakop, anong gagawin naman ng mga makikigera doon sa bansa niya? Ito po ay para sa ngalan ng freedom. So ang tawag dito sa mga sundalong ito ay freedom fighters. Ano po? Ayan, pinaglalaban yung kalayaan. Ayaw ko kasing pasakop. Tama po ba, mga minamahal? Kita ng mga Kristohanon, binabalaan na tayo sa Bible na binigyan na tayo ng Panginoon ng liberty. Pero gusto tayong ibalik ni Satan sa teritoryo niya. Pinalaya na tayo ni Kristo Amen? So ngayon, babalikan po natin to ang Romans. Check natin itong sonship chapter. Pwede ba yan sabihin sonship chapter? Ano ba yung sonship chapter? Romans 8 po. Romans 8. At alam natin na nagsimula na ang gyera dahil mararamdaman ng bawat believer na tumitindi yung tension sa labas. Okay, check natin po Maganda itong chapter na ito. Alam niyo naman si Apostle Paul. Pagdating kay Apostle Paul, grabe ang gospel. Verse 14. Simulan natin sa verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Lahat ng mga anak na tinuod sa Ginoo, may naglilid sa ato. Kinsa ato leader? Ang Espiritu sa Diyos, sa Espiritu sa Ginoo. Amen? As many as are led by the Spirit of God. Nakita ko ang Hosanna family sa prayer house. Tapa prayer house pa sa una, no? I think yung prayer house, parang sa prayer house, ito lang na side na to, ganito. Wala pa to, ito lang, ganito. Sila Pastor Dodong nun, doon talaga siya, paborito niya talaga yung sa may equipment. So nakapunta ako doon, dahil unang nag-imbita sa akin dito si Pastora Gloria Gloria Beronio. Tapos, so ganyan. Nung i-install ko na po, ang inyo pong head minister, medyo kabado. Ano sabi ni Brother Jundre kanina? Very humble, hindi ako, talo ako sa humble nun. Talagang yan siya, sabi Pastor, parang hindi ako karapat dapat, wala akong ganito, ganyan. All the credentials na sabihin mo na theologian ka, ganun. Pareho lang naman tayo. Okay? Pero alam niyo po, lumaki ang church. Yes or no? Pwede ba tingnan niyo yung paligid? Siguro kung wala pa yung mga SKB group dito. O yung mga SKB. Kasi lahat naman ng simbahan may SKB Maniwala po kayo. Magpakita kayo ng church na walang SKB. Meron talaga yan. Okay? Siguro kung hindi umalis yung iba, baka pati yung doon. Combine. Baka 4 na ganito to siguro. Estimate ko lang. Okay? Pero God is good. Just keep on growing. Just keep on growing. Just keep on growing. Amen po ba? Yung come and go. May mga going out, meron mga coming in. Amen. Amen? Alam niyo po kung ano ang nag-bless? It's the Spirit of the Lord. Amen. Kung wala yung Espiritu sa Ginoo, hindi ito mag-grow. Amen. Amen? And how do you nurture the Spirit's move? Paano mo pa... So, kita na mga natira, no? Yung mga tayo pa na mga active, anong gawin natin? Keep the flame alive. Amen. Ato lang iampo. Kasi hindi man yan Alam niyo pa, pag walay prayer, hindi na magkuhan, hindi na magsiga. Hindi na mag-apoy ba? So, kaya nga meron kaming kanta sa charismatic. Charismatic ka din ba, Sister Aida? 1980s ka ba na-save? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Di ba natanda pa po ninyo yun? Yun, yung mga kanta ng mga... Ganda, I love the charismatic songs. Mga simple lang, pero yung mga awit nun, umiikot kang parang trumpo. Hindi mo maipaliwanag. Pag kumanta na po ng charismatic nun, ikot na ganda yung parang ganun ang upan. Diba? Father Abraham has many children.
Father Abraham, I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. May mga ganyan-ganyan. Right hand, right foot, left foot. Ganun pa. Grabe ka-active naman. Nod your head. Sway your hips. Turn around. Sit down. Uy. Oh, di ba? Mga minamahal, naalala po ninyo? Grabe kami nun. Naalala ko, those were the days. Meron pa yun, may kasunod pa yun. It's I, it's Christ, it's you, it's us, it's I, it's you, it's us, it's Christ, it's ganun pa. Di ba may Bisaya version yun? Nabutan ko yung Bisaya version. Ano yung, may kamot kamay, ano ba? Parang ganun pa, naalala ko But those were the days. Okay? But praise the Lord, it's the Holy Spirit. Ayan ang pangako ni Lord sa atin. The fire shall ever be burning where? Upon the altar. Asa man ato, para saan natin ginagamit para asa ang altar? Kahit hindi pa tayo born again siguro na tayo altar sa una ba? Kaya lang na mga manyika na may mga dami. Alam niyo po, 3 daw ang gumagamit ng manyika. 1, yung maliliit na bata. Yung manyika. Pag religious ka, may manyika ka rin sa altar. Pag nag-black magic ka, may manyika ka rin. Tinutusok-tusok mo na. So wala tayo pinag-iba sa una. No, mahilig ta sa manyika sa una ba? Kami, every month yun, bago yung uniforme nila doon. Yun yung nagtatahi, si Mama Grace. Opo. Pero ang altar, kahit wala na tayong manyika ngayon, mayroon pa rin tayong altar. Amen? Ang hearts na to. Kinakailangan yung heart natin laging may fire. It's always burning. Burning for the Lord. Amen? Yan ang altar natin karon ang atong kasing-kasing. Keep the fire burning. May kanta pa niyan, just keep the flame burning in my heart. Naalala ka pa po yun, kanta nun. Sabi ni Lord, it shall never go out. Hindi mawawala yan. Nung bumaba ang Espiritu Santo, ano ang form ng Holy Spirit? Fire. That sat upon every head of every believer. Bawat believer, bawat disciple. Bakit bumaba ang fire? Kay non-stop ang kanilang prayer. 10 days they waited. Mga minamahal ko, meron tayong inihingi kay Lord. Huwag tayo ma-discourage na unang araw, sa una na araw, kauna na adlaw, pangalawa adlaw, pangatlo adlaw. Wala pa man. Give up na lang ta. Hindi sila nag-give up. 10 days yun Mahirap kaya yung 10 days. Sobra sa isa kasimana. Sobra. Kay 7 araw lang yung 1 week Pero ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boom! Mundo na. Bawat sila, parang kandila sila lahat. Sarap kaya makita ng Christians. Pero ngayon, Pastor, mabuti pa sila meron. Paano tayo ngayon? Wala naman. Hindi, mas daig natin sila. Kasi bumababa pa lang yung Holy Spirit nun, sa ulo pa lang Ang fire ngayon, nasa puso na. Kaya hindi niya makita kasi nasa sulod. Doon po. Amen? Ayun. Glory to God, no? So, ituloy natin yung basa. As many as are led with the Spirit of God, they are the sons of God. Verse 15. Ye have not received. Ito, warning ito ni Paul sa lahat ng Christian. Sinulatan niya yung Galatians, ang Corinthians, ang Romans, lahat ng mga na-startan niya. Huwag kayo ulit pumayag na mapasok ng Espiritu na mag-put sa ato sa bondage. Amen? Huwag niyo nang payagan. Pinalaya na tayo ni Lord You have not received the spirit of bondage again to fear. So, ayaw ka, i-correct niyo ko kung tama, Bisaya ko mga Igsona, ayaw ka hadlok. Tama ba? Hadlok? Huwag matakot. How many times nag-appear ang huwag matakot? Ayaw ka hadlok sa Biblia? 365 times nag-appear sa Biblia ang pulong sa Ginoo, sinulti sa Ginoo na ayaw ka hadlok. Huwag matakot. Huwag matakot. Huwag matakot. Ang ganda kaya nung last worship song, kanina ba yung last na ba, yung pinali?
Yung nakamalaki na yung nakalagay doon, I will fear no evil. Tinitignan ko po mabuti kanina ba? Yung last na ba na worship, nakalagay, I will fear no evil. Nakastop na. In Jesus' name, for you are with me. Ganun. So dapat wala tayong huwag tayong matakot. Praise the Lord. Amen. Bless kaya Aurora. Sana all. Bakit to? Ang problema ng buong Pilipinas karon bigas, di ba? Kaya dito siguro dami yung bigas. Di ba? Praise the Lord. Maraming mga lugar na wala na yung bigas. Pero binless kayo sa bigas. Yung church, yung kakambal ng church, bigasan. Karamihan ng mga workers, bugasera. Di ba? Amen. Praise the Lord. Unsa karon? Magulan kaya ng bigas. Biglang umulan ng bigas dito. Praise the Lord. So, ibig sabihin, hindi kayo apektado. Amen? Wala pa ako naalalang bulkan dito sa Northern Mindanao. I stand corrected na sumabog. Wala, no? Wala. Samantalang doon sa Luzon, ang dami ng bulkan. Yung kailan lang, halos nag-semi pinatubo yung Taal. Ilang provinces, nagkaroon po ng tinatawag na sa una na ifag, ismag, pero karon bag. Ano yung bag? Volcanic ka ng gas. Ilang araw yun, parang makulimlim na hindi mo maintindihan, parang semi pinatubo ba? Ang mga bulkan ngayon, active lahat, pero dito sa Aurora, wala mang bulkan dito. Ang Davao, laging nililindol ang Davao. Halos araw-araw ang lindol doon. Palipat-lipat lang. Mga minamahal. Pero dito, mayroon ba kayong gano'n? Wala. Glory to God. Praise the Lord. Malaking blessing yan, mga minamahal. Amen. Kung umatake man ang China sa Pilipinas, huwag naman ipaintulot ni Lord. Anak ko po, wala na dito. Wala pa kayo nakapasok ang mga invading forces. Pero ang Luzon, nakubkub na. Yun, no? Pero alam niyo po, huwag tayong matakot dahil ito yung sinabi ni Lord sa akin. I was really in deep prayer. Sabi ko, Lord, parang nangangamoy World War III na talaga. Everybody's like telling, marami na nakakakita. Pero alam niyo, sabi ni Lord, wala na kayo dyan pag nangyari yun. Amen. Amen. Praise God. Wala na kayo dyan pag nangyari yun. Dahil sabi ni Lord, pag hindi ako bumalik, walang flesh na masisave. No flesh will be saved if I will not shorten the days. But for the elect's sake, alang-alang sa mga pinalangga, mga pinili ng Panginoon, paikling ko yung araw. Hindi ko paikintulutan na matunaw kayo ng nuclear or so on. So God is good, mga minamahal. Amen? God is good talaga. Maniwala po kayo. Paspasan ko na po ito, no? Ang sinasabi dito, mahirap ka na ako, kita, na maalipin ulit ng spirit of fear, kay naa na sa ato karon. Ano po? Binigay na sa atin ng Panginoon, residing na sa ating mga hearts, ang Espiritu niya. The word spirit of adoption means spirit of sonship. Makita niyo yung spirit of adoption doon. Pero sa original na Greek po na ginamit dyan is the spirit of His Son. May ibang English, ganun ang sinabi. Ano po? You have received the spirit of His Son. Nasa inyo na Espiritu ni Jesus Christ. So you cry to God, Abba, Father. Alam niyo yung si Mama, pagkasama niyo sa bahay, magugulat kayo from time to time, akala ninyo kausap kayo. Sabi ko, bakit na hindi ikaw kinakausap ko? Sino kausap niyo? Maglalambing yan. Daddy, kinakausap niyo si Daddy. Hindi si Daddy mo. Si Lord. Si Daddy God, gami niya. Pag may nararamdaman siya, Father God. Palakasin mo naman ako. Yun, ganun. Mamaya, ba na? Sumasayaw na siya doon. Sabi ko ba, nangyari kaya dito? Yun, mga minamahal. Kasi po, kung may problema tayo, bago kayo tumakbo kung saan, o bago ako pumunta kung saan, o bago ka tumalon kung saan, sumigaw ka muna kay God. Papa God! Amen! Help! Tabang! Help me now! Cheer me up! Make me happy! Kailangan kita karon. Number 1. Yun, nandyan na yung
espiritu ng anak niya eh. Cry out to God. Amen. Amen. Ganda oh. The Spirit, verse 16, itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Na mga minamahal, paano yan, Pastor? Hindi ako marunong magdasal. Di ba, Sister Aida? Hindi ako magaling sa mga stereotype na mga stereo words sa prayer. Paano man? Ano ba kaya? Bibili ba ako, Pastor, ng libreta, ng aklat sa orasyon, ang mga tamang salita? Hindi. Dahil ang praying in the Spirit, hindi ka na ang magsasalita. Ang Espiritu sa Ginoo ang mag-ampo. Diyan sa sulod, magpre-pray siya, pero hindi ka makasalita, not even tongues. Alam niyo po ba kung ano ang language of the Spirit? Yung bang, gumaganon ka ba? Parang, yung hindi niyo na masabi. Yung sinasabi, the groanings that cannot be uttered. Pag na-experience mo yan, it is the Holy Spirit crying and praying within you. There is no more word, mga minamahal. Wala na yung word. Sa una, pinakamagandang prayer. Okay, power number 1. Alam niyo, ang electric pa natin, ang stove may 1, 2, 3. No? Malapit na po matapos to. Ang stove may 1, 2, 3. Low, medium, high. Pag marunong ka magdasal sa Bisaya, sa English, sa Tagalog, okay, Lord, Ginoo, magagaling na English words, okay, maganda yan. Pero alam niyo po, nasa low lang yan. Oh, okay, paano medium, Pastor? O syarabakande yurubuki, yarabalalakande yurubusi. Okay, nasa level 2 ka na. Paano, Pastor? Wala ako speaking in tongues. Ang pinakataas, prayer ko sa Panginoon, Lord, ang pinakamataas na language, Hebrew, Bisaya, Tagalog, English, tongues, hindi. The language of the Spirit is when you can no longer utter words. Nakala-biblical ni? Yes. Nandyan po sa verse 22. Ayan, ano po? Tingnan na natin, verse 22. Matatapos na po ito. For we know that the whole creation groans and travails in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to... So may groaning. Ito na po, verse 26. Ito na, verse 26. Ito na yung paano mag-pray ang Holy Spirit. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So pag nagpre-pray ka dyan na hindi ka na makasalita, congratulations, igsoon, ang Santo Espiritu na nagaampo. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganda yun Okay, patapos. Mahirap makulong ang tao na naay espiritu sa Ginoo. Dili. Ay, naku, napakahirap ikulong yan. Amen. Dahil, sabi ni Lord, He has come to set the captives free, to open prison doors. Kahit ano pa itali sa iyo, pag naakay anointing, mabali, maguba, mawasak ang mga tanikala pag naakay anointing. It is the anointing that breaks every yoke. Pastor, how do I steal the anointing? Alam ko naman, Pastor, na nakita tanan na yung Espiritu sa Ginoo sa anointing. Simple lang po. Start by praising and worshiping Him. Amen. Kanta mo lang. Kanta mo lang. Daanin mo na lang sa kanta. Kung hindi ka makakanta, maghaming ka na lang. Yun, mabilis ka makaiyak pagka naghaming ka. Mas mabilis. Ano i-haming ko, Pastor? Haming mo yung mga worship na alam mo. Diba? Dami yung line-up na kwan. Kasi minsan pagkakuan ganon. Paano mo nalaman yan? Sa Book of Acts, si Paul at saka si Silas, bugbog sarado sila. Bugbog sarado, duguan, hinampas, kung ano-anong ginawa. Ginapos ang mga kamay, ang mga paa, di ba? Hand and feet, bound. Oo, grabe, naka-jail. Sa gabi. Imbis na magsabi sila, agay. Nga naman, Ginoo. Hindi. They praise the Lord. Diba? Ayan, maganda. You are my hiding place. Ito, maganda din kanta yan. You are my hiding place. You always fill my heart
with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Naku po, alam niyo nung kumanta sila, Paul, na ganyan, yung buong kulungan nagiba. The foundations, the pillars, yung mga kadena, because where the Spirit of the Lord is, kung nasan ang Espiritu ng Panginoon, nandoon ang liberty, there's freedom. Asa man ang Espiritu karon? Sa sulod na ito, lahat, sa sulod na ito kasing-kasing. So hindi na dapat yung heart natin na nagiging victim sa takot. Kaya nandyan na ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo, lagi madinig, I am with you. I am with you. I am with you always. We'll walk through this. Sabi nga, you'll never walk alone. Di ba mga minamahal? You'll never walk alone. We'll walk through this. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa baha, hindi ka malulunod. Di ba? Praise the Lord. Yun ang sabi ng Panginoon, I am with you. Magkasama tayo through thick and thin. Itong sinimulan ko, tatapusin ko. Wow, praise God. God is good. Oy, grabe siya. It's the Spirit of the Lord. Freedom is in Jesus. Si Jesus Christ, ang Ginoong Jesucristo, gusto niya talaga na tutuhanan yung mga sinabi niya dahil siya mo na mapapahiya. Dahil sinabi niya, if the Son sets you free, you will be free indeed. So para sigurado malaya kayo, ilalagay ko yung Espiritu ko sa inyo para kahit ano ang pagdaanan ninyo, walang makatali sa inyo, walang makahawak sa inyo. I am with you, with you, with you, with you always. Praise the name of Jesus. Ang Espiritu ko nasa inyo. You cry out, Our Father. Thank you, Lord. Okay, upon closing. Wow! Verse 17. We're sons, children. Alam niyo, isang pinakamasarap na feeling ng magulang, pag umiyak yung bata sa takot, naalala niyo yung mga anak ninyo nung maliit pa? Natatakbo sa inyo, umiiyak, ay takot na takot. Ang isa na pinakamasarap na feeling ng magulang is pag tumakbo yung anak niya, yumakap na maigpit sa kanya, and then you begin to pat doon sa back yung anak ninyo na, hindi na, nandito na ako. Diba? Grabe yung full trust niya, yung tingin niya sa inyo pa, parang kayo yung defender niya. Kung ano man yung kinakatakutan niya, nandun si Papa, nandoon si Mama. It's the same thing. Kung ginagawa natin sa mga biological parents natin, karon nakita na ng mga anak sa Ginoo, we run to God the Father and embrace the Father, and sinasabi na Ama, don't worry na, kaya natin to. Amen. Oh, yun, pag niyakap ka na ni Lord, wala naging makalakuan, dool sa imo, wala na makalapit. Praise the Lord. Amen. If children, then heirs of God, joint heirs with Christ. If so we be that we suffer with Him, we may also be glorified together. Okay, napatapos na po ito, ha? Hanggang 21 na lang. I reckon, igsoon, sinasabi ni Paul, iniisip ko mga kapatid ko, mahal kong mga kapatid, na ang sufferings na to karon, the sufferings of this present time, tiisin nyo lang ng konti, sabi niya, because these are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Konting panahon na lang, tiisin nyo lang ng konti, sabi ni Paul, for the earnest expectation of the whole creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who was subjected the same in hope. Ito na yung verse 21, closing. Because the creation itself also shall be delivered. Akala natin against sa atin yung creation, sister, hindi pala. Magsabi ng amen yung mga anak ng Diyos. Pag when say creation, the whole creation, we're talking about the heavens, the earth, the trees, lahat na creation sa Panginoon. Sabi dito ay saan nakatingin sa araw? Sabi dito, ang buong creation napasok sa curse dahil kay Adam. But the whole creation ay naghihintay for a great redemption. So nakatingin ang buong creation saan? Ang buong creation ay naghihintay at madi-deliver from the bondage, because the creation or the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Corruption is bondage pala. Marami palang bondage, bondage of fear, bondage sa mga
Yung mga sin ba? Bondage to sin. Yung mga lust. Yung mga bisyo na hindi ma-surrender sa Ginoo. That's another form of bondage. Yung you lust after this, you lust after that, that's bondage. Yung takot, that's bondage. Pero may isa pang bondage na i-deliver sa atin ng Panginoon. The corruption. Ano ba yun? Yung bodies natin. Praise the Lord, I received that. Dinedeclare ko po, Lord, yes, come quickly. Magsiserve kami dito. Magsiserve kami as your family. Magsiserve ang Usana. Come quickly, Lord. Alam namin, it is possible. Do you believe? It is possible na wala na mamatay sa atin dito. Amen? Wala na mamatay. Kasi ang sinabi ni Jesus Christ, may generation na makakita lahat ng signs na sinabi ko. At ang generation na nakakita nito, verily I say unto you, shall not pass away. Hindi na. So naniniwala po ako na malapit na. Kasi pag namatay tayo, ano mangyari? In time, makurap yung katawan nato, di ba? But I believe, sabi dito, there will be a glorious liberty of the children of God. It's all about the redemption of the bodies. If you go on with the verse, hanggang sa verse 23, sinabi po doon, your bodies will be redeemed. Yung souls natin, wala na problema yung souls nato eh. Na-redeem na ang soul natin eh. Amen? Ang atong mga kalag, na-save na sa Ginoo. Ang kalag na to, ang espiritu, okay na, kaya espiritu sa Ginoo. Na-receive natin. Ang kalag natin, na-cleanse na ng blood. May isa pa po na i-redeem si Jesus Christ. Ang bodies natin, so that it will no longer be corrupted. Amen. Praise the name of the Lord. So, ano lang, tuloy-tuloy lang tayo. Ano nga yun sabi sa Bisaya, yung tuloy-tuloy lang? Padayon lang, igsoon. Padayon lang ta. Walay stop, walay retire. Amen. Okay. Father, we praise and we thank you for the word this morning. Parang ang ganda ng team. Because we have freedom in Jesus. Because we have the Spirit of Jesus. Itong mga darating na araw, ang Usana family, ang lahat ng mga anak ninyo, parang ang ganda. Padayon lang. Tuloy-tuloy lang. Occupy till I come. Walay mag-stop, Lord. Salamat, Lord, dahil ang sabi ng pangako ninyo, you who began a good work in us is faithful to bring it to completion. Dadalin nyo kami all the way to a glorious end. Bless the pastors. Salamat kay Pastor Dodong, kay Sister Aida. Salamat, Lord, sa lahat ng mga leaders dito sa Usana, sa mga nagalid sa prayer, nagalid sa praise, nagalid sa worship, nagalid sa mga fathers, sa mga families, ang mga fellow ministers, ng lahat ng mga pastor namin dito, Panginoon. Salamat yung mga tumutulong kila Pastor Dodong, God, kila Sister Aida, nag-a-assist, nag-a-support. Salamat, Lord. Ang prayer ko po, times 7 this new year, ang darating na blessing sa lahat. All the glory to you in Jesus' name. Amen and amen. God bless. Happy